Yan. So, offer your bodies as a living sacrifice, ano? Holy and pleasing to God. Ito daw yung worship natin. So, sa New Testament, ano, di ba yung Bible natin, may Old Testament, may New Testament. Ano? Sa New Testament, ang sinasabi sa atin ni Apostle Paul, ang sinasabi sa atin ng Word of God, mag-o-offer tayo. Sabi sa atin, mag-offer ka. Ano i-offer natin? Yung ating katawan. Yung naman yung katawan mo. Tawakan mo yung katawan. Ha? Kompleto naman, di ba? Sinasabi sa atin ng New Testament, ng Bible, ang i-offer natin sa Lord, yung katawan natin. So, paano yun? Paano natin i-offer yung ating katawan? Tapos i-offer doon natin yung katawan natin bilang living sacrifice. Buhay na handog. Sa Tagalog yung buhay na handog. Sa Old Testament, kung inaaral natin yung Old Testament, kung mabasa ninyo yung Old Testament, ano yung Old Testament? Genesis hanggang Malachi. Old Testament yun. New Testament, Matthew hanggang Revelation. Yun ang New Testament. Sa Old Testament, ang ginagawa nila doon, sinabi sa kanila ng Lord, meron silang altar. Ano? Meron silang altar. Tapos, gagawin nila, magpapatay sila ng hayop. Tupa, kambing, ay hindi pala kambing, tupa lang. Sa English kasi iba-iba. May ram, may sheep. Pero yung ram kasi lalaki tupa. So, ganun tayo. So, tupa lang din yan. So, yung tupa, papatay nila ay ibon. Meron din silang offer ng ibon. Mga dog. Kalapate. No? So, papatay nila yung hayop. Pag patay na yung hayop, lalagay nila sa altar. Tapos susunugin nila sa altar. So, ganun ang ginagawa nila. So, yung ginagawa nila sa Old Testament, ang ino-offer nila sa altar, patay. Sabi sa naman patay. Ano? Patay na hayop. Patay na hayop ang ino-offer nila. Tapos yung susunugin nila yun, tapos yung amoy nun, sinasabi nila, yung amoy nun, yun yung nag-please sa Panginoon. Pag naamoy ni God yung amoy ng patay na hayop na nasusunog, na-imagine niyo ba? Pag naamoy ni God yung hayop na patay na nasusunog, yun yung nagpapos kay God para patawarin yung kasalanan nung nag-offer. No? So yun yung mapapag-aralan sa Old Testament. Pero sa New Testament, hindi na tayo nag-offer ng patay na hayop. Ano? Never pa natin ginawa dito. Yung papatay tayo ng hayop, tapos lalagyan ng Israel, at nasusunogin natin. Hindi na ganun yung ginagawa natin. Kasi yung sa Old Testament, picture lang yun ang gagawin ni Jesus. Si Jesus, yung ultimate sacrifice. Sabi niya, ultimate. Siya yung pinaka-matinding sacrifice na siya mismo, in-offer niya yung sarili niya. Siya yung namatay sa cross na offering kay God. Na dahil in-offer niya yung sarili niya, lahat ng kasalanan natin napatawad. Lahat ng kasalanan ng mga pinanganak sa Old Testament, namatay sa Old Testament, pati yung kasalanan nila, pinatawad. Tapos tayo, na ipapanganak pa na, kasi 2,000 years ago na yun. Ano? Hindi pa tayo pinapanganak mo. So tayo na ipapanganak pa lang, pati kasalanan natin, pati kasalanan na gagawin natin bukas, mamaya, kung meron kang gagawin kasalanan, sabi mo, huwag naman. Ano? Meron tayong magagawang kasalanan, mamaya, bukas, next week, next month, next year, ano? Hanggang sa mamatay tayo, pati yun, bayad na. Tapos kung magkakaanak kayo, no? Anak ni Carl, anak ni Mix, anak ni Moses, anak ni Charles, diba? Kung magkakaanak kayo, pati kasalanan nila, at pinatawad. Kasi isang beses lang namatay si Jesus. Ano? Hindi siya taon-taon namamatay. So pati yun, pati yung kasalanan natin na future, pati yung binayaran ni Jesus. Kaya siya ultimate sacrifice. So yung ginawa ni Jesus, yung ino-offer nila sa Old Testament, picture lang yun ng ginawa ni Jesus. Pero ngayon, may pinapagawa sa atin. May pinapa-offer sa atin. Tayo ngayon yung mag-o-offer na ngayon. Ano? Ano yung offer natin? Yung katawan natin. Yung ating katawan, yung offer natin kay God. Bilang, hindi napatay na sacrifice, living sacrifice. Sabi sa tabi mo, living sacrifice. Living sacrifice. Ano? So, yun na yung hinaharap sa atin ng Lord. Na ibinibigay natin yung katawan natin kay God.
buhay na sacrifice. So, hindi ka patay. Hindi kailangan ni God kang patay. Hindi kailangan ni God kang hinahampas yung likod. Hindi kailangan ni God yung ipapako sa krus. Nakuha niya? Kasi gusto ni Lord na sacrifice, yung buhay na sacrifice, hindi yung bumbog na sacrifice. No? Mali yung understanding ng iba na ginagawa nila, taon-taon, mahampasin yung likod, taon-taon, maglalakat ng mahabas ng kalsada, ano? Taon-taon, magpapabako sa krus. Hindi yung hinahanap nila. Nakuha natin? So, explain natin. So, gusto ng Lord, i-offer natin yung sacrifice, i-offer natin yung katawan natin, giving sacrifice. Ibig sabihin ng buhay na sacrifice. Ano? Ibig sabihin ng ongoing, daily. Sabihin mo sa tabi mo, daily. Tuloy-tuloy. Sabi mo, tuloy-tuloy. Ano? Sabi mo, isang tabi mo, tuloy-tuloy. 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 Kaya kayo ito. Tuloy-tuloy lang. Ha? Gusto ng Lord, ino-offer natin yung katawan natin, tuloy-tuloy, ongoing, daily, araw-araw. No? Kasi gusto ng Lord, living sacrifice, hindi yung patay na sacrifice. No? I-offer natin yung katawan natin. So pag sinabing sacrifice, sabi mo nga sacrifice. Sacrifice. No? Dinededicate natin yung katawan natin, yung offering natin sa Lord. Ano? Binibigay natin, nililay down natin yung katawan natin sa altar. Imagine ninyo, meron tayong spiritual na altar. Meron tayong altar na hindi nakikita. Hindi mo kailangan magpagawa ng altar sa bahay mo. Meron tayong altar na hindi nakikita, spiritual altar. Na doon sa altar na yun, spiritual altar. Or altar sa heart natin. Yung altar doon sa heart natin, every morning, pag-gising mo, nilalagay mo yung sarili mo doon. Nawanin niya? Sabi mo nga altar. Sa altar ng heart natin, every morning, pag-gising mo, nilalagay mo yung sarili mo doon. Sinasabi mo kay God, na yung katawan na to, dito sa araw na to, gising mo, yung katawan na to, sa araw na to, dinededicate mo kay God. Ino-offer ko kay God. Nililay down mo yung sarili mo dun sa altar mo sa puso. Nasusundan niya? Ano? Yun yung hinahanap ni God. Offer your bodies as a living sacrifice. Yan daw yung totoong worship. Yung true and proper worship. Ano? Hindi lang yung kumakanta tayo. Hindi lang yung nagtataas tayo ng kamay. Okay lang, kakanta tayo, tataas natin yung kamay natin. Pero kaya tayo nagtataas ng kamay. Taas natin kamay natin. Kaya tayo nagtataas ng kamay, ibig sabihin, sinusurrender mo yung life mo kay Jesus. Sinusurrender mo yung body mo kay Jesus. Ibig sabihin nun, yun nga, inaalay natin yung buhay natin sa Panginoon. Kaya tayo nagtataas ng kamay. Pero hindi lang tayo nagtataas ng kamay, hindi lang tayo umangawit ng pantabas lang. Kundi, ibig sabihin talaga lang, sa puso natin, inaalay natin yung ating katawan sa altar. Binibigyan natin yung buhay natin sa Panginoon. Sinasabi natin, yung katawan na to, hindi ko ito gagamitin sa kasalanan. Yung katawan na to, hindi ko gagamitin sa pansarili gusto ko lang. Kundi yung katawan na to, ibibigay ko sa Diyos. Gagamitin ko para sa Diyos. Gagamitin ko bilang pagsamba sa Diyos. Nakuha niya? Ano? So, sabi doon, offer our bodies as a living sacrifice. Ano kayo sabi doon? Holy and pleasing to God. Sabi mo, holy. Ano ibig sabihin ng holiness? Naalala niyo? Pag sinabing holy, set apart. Sabi mo, set apart. Ano yung set apart kung hiniwalay? No? So, ibig sabihin, yung katawan mo, hinihiwalay mo na. Dati, ang ginagawa lang natin sa katawan natin, kakain, katrabaho, mag-school, anong gagawin mo yung gusto mo, mag-cellphone, mag-social media, mag-mobile games, ganun yung ginagawa natin. Pero dahil ino-offer mo na yung katawan natin sa Panginoon, ano, hiwalay ka na. Hindi ka na yung dating ginagawa natin na paulit-ulit. Tuloy-tuloy na, ino-offer natin yung katawan natin para sa Lord. Sabi mo, para sa Lord.
Ano? Yung ginagawa natin, nag-worship tayo. So yung work mo dati, kaya ka nag-work para lang magkapera ka, para mabili gusto mo. Nasundan niya? Kaya ka nag-school para makapagtapos ako mag-aaral, matupad mo yung pangarap ng magulang ko, tapos mag-work ako, tapos yung sweldo mo, bibigay ko sa magulang ko. Ganun lang ba? Hindi na ganun. Kaya tayo nag-school, nag-worship ako sa Lord. Kasi love ko si Lord. Kaya ako nag-work, kasi yung work ko, nag-worship ako sa Lord. Kasi love ko si Lord. Ano? Yung relationship ko, kaya kami may relationship, kami mag-asawa, yung relationship namin, yung family namin, hindi lang yun dahil gusto ko lang siya, hindi dahil mahal ko lang siya, hindi dahil kailangan ko lang alagaan yung mga anak ko. Yung wife ko, yung family namin, kasi nag-worship kami sa Lord. Kasi love namin si Lord. Gusto na niyo? So lahat ng aspect ng life natin, yung oras natin, yung resources na meron tayo, yung family natin, school, yung work, ano? Kung may business tayo, even sa government, lahat ng ginagawa natin, kaya natin siya ginagawa, kasi nag-worship tayo sa Lord. Kasi love natin si God. So kaya, ang worship, hindi lang pag Sunday. Ang worship, hindi lang pag nasa church. Pag-isip ko pa lang sa umaga, pwede ka na mag-worship. Yung ginagawa mo sa buong maghapon, pwede mong gawin bilang worship. Di ba pwede gawin yung nagagawa ko kasalanan kasi mag-worship ako sa Lord? Hindi. Kasi nasa apart na tayo, huli na tayo. Ginagawa natin yung pleasing sa Lord. Pleasing to God. Nasundan natin? Ano? So, anong gusto ng Panginoon, i-offer natin? Yung ating body. Ano? Offer natin yung sarili natin sa altar. Doon sa ating altar sa puso natin. Pag-gising mo pala sa umaga, Lord, binibigay ko sa iyo yung buhay ko, dinidikit ko sa iyo yung katawan ko, gamitin mo yung buhay ko, yung katawan ko, para ma-worship kita, para mangyari yung gusto mo, kasi love kita, Lord. Sabi mo nga tayo, love kita, Lord. No? Kaya, binibigay natin everyday yung buhay natin sa Lord, binibigay natin everyday yung katawan natin sa Panginoon. Yun yung hinahanap ni God sa atin ngayon. Diba sabi ko kanina, hindi lang question yung mahal tayo ng Lord. Mahal tayo ng Lord kaya siya mamatay sa cross. Hindi na yung question. Question lang sa atin, mahal mo ba sa Lord? Mahal ba natin sa Lord? Kaya mo bang ibigay yung katawan mo, ibigay yung buhay mo, bilang pagmamahal mo sa Lord? No? Kaya mo bang ibigay yung buhay mo, yung katawan mo, kasi gusto mong i-please si God? Bibigay mo yung oras mo sa Lord. Ano? Kaya gigising ka ng maaga. Sabi sa mo, gising tayo maaga. Ano? Sabi sa tabi mo, last na to. Sige, sabi mo na malakas, last na to. Na malilate ako. Ano? Next week, hindi na tayo malilate. Kasi, yung oras natin, yung katawan natin, binigay na natin kay God. Kasi love mo si Lord. Ano? Hindi tayo nandito lang. Hindi tayo pumunta lang dito kasi para lang matuwa si Pastor. Dahil sabi lang ni Pastor. Hindi. Kaya tayo pumunta kasi love ko si Lord. Sabi mo, love ko si Lord. Love ko si Lord. Diba? Sabi mo sa katabi, sabi mo, makikinig ako. Makikinig ako. Sabi mo sa katabi, makikinig ako. Makikinig ako. Kasi love ko siya. Kasi love ko si Lord. Hindi lang dahil sinabi ng Pastor, hindi lang dahil sinabi ng leader, hindi lang dahil sinabi ng magulang, kasi love natin si Lord. Yun ang reason kaya tayo pupunta rito. Yun ang reason kaya tayo nag-worship. Yun ang reason kaya tayo gumigising sa umaga. The only reason kung ba't natin ginagawa yung mga gusto ng Lord, kasi love natin si Lord. Yun lang talaga yun. Ano? Pag hindi mo love si Lord, huwag ka nang pumunta dito magsala. Pag hindi mo love si Lord, ano, okay lang, huwag ka nang magpakita. Pero kaya tayo pumunta kasi nga, love natin si Lord. No? Kaya tayo, yung kami, kaya tayo kumakanta, kaya tayo kumatayo dito sa harap, kaya tayo nag-preach ng word of God, kasi love natin si God. Kaya natin ginagawa yung gusto ng Lord, kasi love natin si God. No? So, yun ang pinakamahalaga. 1 Samuel chapter 15, verse 22, sabi niya, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord?
To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Sabihin ko, to obey is better than sacrifice. So bakit ko sinabi yun? Bakit sinabi ni Samuel yun? Ang kwento dyan sa 1 Samuel 15, kung babasahin niya, ang story dyan, si Haring Saul at si Samuel. Ang utos ni God kay Haring Saul na sinabi ni Samuel, sabi ni Samuel, ito pinapagawa ni God. Ano? Talunin niyo yung Amalekites. Patayin niyo lahat ng Amalekites. Tapos, pati hayop, lahat ng hayop, patayin ninyo. Na, imagine niyo yun. Ang inuutos ni God kay Haring Saul, patayin lahat ng tao, patayin lahat ng hayop. Yung sa mga Amalekites. Bakit? Bakit gusto ni God patayin lahat ng Amalekites, patayin lahat ng hayop ng mga Amalekites? Kasi yung mga Amalekites ng panahon na yun, nagper-perform sila ng mga sorcery witchcraft. Ayaw ni God ng sorcery at witchcraft kasi demonic yun. Demonic activities yun. Ano? So huwag kayong sasali sa mga nangukulang, sa mga nanguhula, mga nagmamagic-magician. Yung magician na peke, yung masaya, it's party, okay lang yun. Kasi di naman talaga totoong magic yun. Fake lang yun. Yung mabilis lang yung kamay. Pero may nagmamagic talaga ng demonic. Ano? So, sorcery witchcraft, ayaw ni God yun, kasi nga demonic yun. Kaya lang nila nagagawa yun dahil sa mga demons. Yung Amalekites, ganun ang ginagawa nila. At isa sa kaya nilang gawin, dahil sa sorcery and witchcraft, yung nagtatransform sila, nagiging hayop sila. Napanya? Kaya ang ginawa ni God, ang utos sa kanila ni God, patayin lahat ng Amalekites, pati lahat ng hayop. Nasusundan niyo ba? Kaya lang, anong ginawa ni Haring Saul, imbis na patayin lahat ng hayop, ang ginawa niya, yung mga ibang hayop, hindi niya pinatay. Yung mga magagandang hayop, hindi niya pinatay. Tapos ang ginawa niya dun sa mga hayop, ino-offer kay God. Ano? Alam niyo, diba sa Old Testament, nag-o-offer sila ng mga hayop? Ang ginawa niya dun sa mga magagandang hayop, ino-offer niya sa Panginoon. Nasundan niyo ba? Eh, ang utos ng Lord, anong utos sa kanila ng Lord? Patayin lahat ng tao, patayin lahat ng hayop. Kasi ayaw ni God ng sorcery ng witchcraft. Ang isip niya na rin sa Lord, pagka tinabi ko itong mga hayop na to, tapos in-offer ko kay God, matutuwa sila. Yun sa isipan niya. Ano? Pipiliin ko yung mga magandang hayop, ibibigay ko kay God. Papatayin ko bilang offering sa altar ng Diyos. Isip niyo mo, matutuwa si Lord pag nag-offer ako ng maraming hayop, magagandang hayop, i-offer ko sa Lord. Hindi ka natutuwa si God sa disobedience. Ano? Kasi yung mga hayop na yun, ginagamit sa sacrifice, ginagamit sa witchcraft. Yung mga hayop na yun, demonic. Tapos i-offer mo sa Lord. Hindi pwede. Kaya sabi sa kanya ng Lord, ang pinagalitan siya ng Lord, to obey is better than sacrifice. Ayaw mo ng sacrifice. Mas gusto ko sumunod ka. Sabi sa tabi ko, sumunod ka. At dahil doon, hindi siya sumunod sa Lord. Nireject siya ng Lord bilang hari. Ano? At ang humanap sa Lord ng susunod na hari, na sabi ng Bible, na description sa Bible na sa susunod na hari, a man after God's own heart. A man after God's own heart. Yung klase ng tao na humahabol sa puso ng Diyos. Yung klase ng tao na nagmamahal sa puso ng Diyos. Yung klase ng tao na gustong ma-please yung puso ng Diyos. Yung susunod sa Lord no matter what. Ano? Kasi nga, nakita na si Haring Saul, hindi importante kay Haring Saul yung sumunod sa Lord.
Ano? Yan yung kagaya ng binanggit natin sa Matthew 15. In-honor mo si Lord, ng bibig mo, ng palabas lang, nag-offer ka sa Lord, nag-sacrifice ka sa Lord, pero hindi naman sumusunod sa Lord. So, ang gusto ng Panginoon, huwag ka lang mag-offer. Ang gusto ng Lord, sumunod tayo. So, ibig sabihin ng pag ino-offer natin yung bodies natin sa Lord, ilalagay mo yung buhay mo sa altar. Ibig sabihin mo, susunod ka sa Lord kung ano yung magawa ng Lord. Kahit na parang mahirap, kahit na parang weird, kahit na parang kontra dun sa take common sense natin, susunod ka pa rin. Kasi ang importante sa Lord, obedience. Sabi sa kanila, obedience. Ano? Kaya, di ba? Attendance doesn't always mean obedience. Kasi pwedeng nandito tayo, pwedeng ginagawa mo yung kailangan, pero hindi ka naman sumusunod sa Lord. Ano? Ang importante sa Lord, obedience. Ang importante sa Lord, sumunod tayo. Kahit mahirap, kahit hindi convenient, kahit kumukontra sa common sense natin, obey. Sabi sa kanya mo, obey. Ano? To obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice. Pwedeng nagbabasa ka ng Bible, pwedeng nagpupuyat ka sa Bible, sa prayer, pwedeng pumupunta ka lagi sa church, pwedeng present ka lagi sa church, pero ang gusto ng Panginoon, yung mas malalim. Sabi mo mas malalim? Mas malalim. Obedience. Mag-obey tayo. Siyempre, pag nag-obey tayo, pupunta ka sa church, babasa ka ng Bible, magpe-pray ka. Tama? Kasi nag-obey tayo sa Lord. Pero, mas malalim. Yung, nagbabasa ka ng Bible kasi love mo si Lord. Nagpe-pray ka kasi love mo si Lord. Gusto mo kausapin si Lord. Gusto mo kausapin ka ng Lord kasi love mo si Lord. Pumunta ka sa church kasi love mo si Lord. Ano? Gumigising ka ng maaga kasi love mo si Lord. Ano? Nag-i-invite ka ng mga tao kasi love mo si Lord. Gusto mo yung mga ibang tao makilala din si Jesus kasi love mo si Lord. Gusto na natin? Ano? Pangalawa, sa una, ano yung una natin point? Altar. Ano? Altar. Ang gating isipin, altar. Sa altar, sa altar sa puso natin, i-offer natin yung ating buhay, i-offer natin yung ating katawan sa Lord, sa living sacrifice. Pangalawa, pattern. Sabihin niyo pattern. Ano? Binanggit dito sa Romans chapter 12, sabi niya sa verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano? Do not conform do sa pattern ng sanlibutan. Sabihin niyo ulit, pattern? But be transformed by the renewing of your mind. So gusto ng Panginoon, mabago yung buhay natin. Ano? Paano mababago yung buhay natin? By the renewing of your mind. No? Ibig sabihin ng repentance. Sabihin ng repent. Diba? Ang repent, yung literal na ibig sabihin ng repent ay change of mind. Ano? Pag nabago yung thinking, mababago yung buhay. No? Right thoughts produces right actions. Right actions produces right results. No? So magsisimula sa thoughts, lalabas sa action, lalabas sa sinasabi, tapos yung action tsaka yung sinasabi, pag nabago na tama, magpo-produce ng tamang results. Sandali niya? So magsisimula sa thoughts, magsisimula sa isip. So kailangan mo rin nyo yung mind para mag-transform ang buhay. Kailangan mabago yung pattern natin, yung iniisip natin. Mababago yung pattern natin pag nabago yung iniisip natin. At mababago yung iniisip natin as we study the Word of God. Ano? Mayroong pattern yung Word. Sabihin yung Word. Ano? Yung Word. Ibig sabihin ng Word, lahat ng kalaban
lahat ng opposite ng kingdom ng Panginoon. So, mayroong kingdom si God. Sabihin niyo kingdom. So, yung kingdom ng world, ng God, kingdom ng Lord, mga kabulag. Mayroong kingdom ng Lord, mayroong kingdom ng world. Magkalaban yun, magkakontra yun. Nandun tayo sa kingdom ng Lord. Yun ang gusto natin, kingdom ng Lord. Lahat ng kumakontra doon, lahat ng nag-oppose doon, yung kingdom ng world. So, ang world, mayroong sariling pattern. Ang kingdom ng Lord, meron ding pattern. Magkaiba, so dahil yung kingdom ng world at kingdom ng Lord, magka-opposite, magkalaban, even yung pattern nila, magkaiba, magka-opposite, magkalaban. Ano? So, pag sinabi natin pattern, pag sinabi ng pattern of the world, ibig sabihin nun yung system. Sabihin na system. System ng beliefs, system ng values, system ng mga principles, system ng standards, system ng mga behavior practices. Ano? So, pag pinag-usapan natin yung pattern ng world, tsaka pattern ng kingdom, pinag-usapan din yung magkalaban, magka-opposite na belief, magkalaban, magka-opposite na values, magkalaban, magka-opposite na principles, magkalaban, magka-opposite na behavior, practices, standards. Magkalaban yun. Ano? Sa world, gawin mo ano gusto mo. Ganun yun. Ano yung maisipin mo, okay lang yun. Pero sa world, kung katawan yung lalaki mo, ay, yung katawan mo ng lalaki. Pero, iniisip mo, babae ka. Sa world, pwede yun. Ano? Okay, katawan mo, babae. Iniisip mo, lalaki ka. Sa world, pwede yun. Sa belief ng world, sa values ng world, sa pattern, sa practice, sa standard ng world, pwede yun. Pero sa kingdom, hindi pwede yun. Sabi sa tabi mo, hindi pwede. Hindi pwede. Ano? Pag lalaki katawan mo, lalaki ka. Pag babae katawan mo, babae ka. Ano? Kasi yun ang standard ng kingdom ng Panginoon. Sa world, sa standard ng world, kahit hindi kayo kasal, kahit hindi kayo magkasawa, pwede kayo magtalik, pwede kayo mag-sex. Sa standard ng world, pwede siya. Pero sa standard ng kingdom ng Panginoon, hindi pwede. Kailangan ay kasal. Kailangan magkasama. Nasusundan niyo? So, magka-opposite kasi siya. Magkalaban, magka-kontra. Iba yung standard ng world, iba yung standard ng Lord, ng kingdom ng Panginoon. Kaya sinasabihan tayo ng word of God, do not conform, huwag mong sundin, huwag mong gayahin yung pattern ng world. Ano? Ang pattern ng world, violence. Magalit ka, sumigaw ka, manakit ka. Kung nakailangan mo pagmatigas sa ulo, di ba? I-bash mo. Ano? Sabihin mo ng mga masasama, laitin mo. Pag ayaw pa rin, patayin mo na. Di ba? Pag may nakapagkama sa kalsada, sigawan mo, kawain mo. Pag ayaw makinig, patayin mo. Barilin mo, saksakin mo, bugbugin mo. Yan ang standard ng world. Naman niya? Pero sa standard ng Lord, huwag mo makawain. Huwag mo sisigawan. Be gentle ka lang. Ano? Kausapin mo na maayos. Pagka ayaw pa rin, patawarin mo. Ano? Pinatawag mo na isang beses, patawarin mo ulit. Pagpaulit-ulit, patawarin mo ng patawarin. Ano? Ipag-pray mo. Pray for your enemies. Love your enemies. Kasi yun ang standard ng Lord, ng kingdom ng Lord. Sa kingdom ng world, kapag away ka, makapagsuntukan ka, makapagsigawan ka, i-bash mo, tagitin mo, ano? Pwede lahat yun. Nasusundan niya? So do not conform to the pattern of the world. Huwag mong gayahin yung pattern ng world. Huwag kang umayon, huwag kang sumunod dun sa pattern na siniset ng world. Sabi mo sa tabi mo, iba ka. Iba ka. Ano? Namatay si Charlie Kirk. Namatay si Charlie Kirk. Ang daming nagbubulat.
Ba't ganun kayo mag-react? Ano? Hindi kayo nagagalit. Ba't hindi kayo nagagalit? Ba't hindi kayo nagbawala? Hindi kayo nagrarayo? Tapos nagpe-pray pa kayo, nag-worship pa kayo. Ano? Ang daming nagugulat, namumulat, nakikita nila. Bash pa rin sila ng bash, nangiinis pa rin sila, pero nakikita nila reaction ng mga Christians, iba. Ang muli sa mo, iba ka. Ano? So gusto ng Panginoon, may iba tayo. Yung pattern ng word, paano ko binabago ng pattern ng word? Paano tayo na sumusunod sa pattern ng word? Yung pattern ng word, kaya kung nasusundan nyo, pag pinanood mo yung reels, tinignan mo sa YouTube, tinignan mo yung mga post sa social media, tinignan mo yung FB, makikita ko meron silang ang word, may language, may arts, sa music, sa entertainment, yung passion, yung pananamit, ganun yung word. So doon sa tabi mo, iba ka. Ano? Iba yung language natin. Iba yung arts natin. Ano? Iba yung music natin. Diyan kaya? Yung music ng world, pag malungkot. Pag nagwawala yung music. Ano? Tapos yung mga music, binabangit, sex, katawan, ano, nagmumura. Ganun yung music. Yung entertainment nila, ganun din. Gusto mo sumaya? Pag maghubad ka sa social media, okay, manood ka ng hubad. Gusto mo ng masaya, yung mga jokes na green na jokes, yung mga nagbumura na jokes, ano, yung mga jokes na naglalait ng ibang tao. Ganun yung entertainment nila. Gusto na niya? Ano? Pati yung pananamit. Yung pananamit na walang damit. Diba? Ganun yung passion nila. Pero sabi mo sa tabi mo, iba tayo. No? Iba yung language natin, iba yung arts natin, iba yung music natin, iba yung entertainment natin, iba yung fashion natin. Kasi nga, iba yung pattern ng world sa pattern ng kingdom ng Panginoon. Ano? Kaya kailangan natin ng renewing of the mind. Marenew yung mind natin. Paano marenew yung mind natin? Ibahin mo yung language, ibahin yung arts, ibahin yung music, ibahin yung entertainment, ibahin yung passion. No? Nasundan niya? So, kailangan mawash yung brain natin. Paano na mawash yung brain? Brainwash. Di ba? Paano na nag-brainwash? Paano tayo nag-brainwash? Magbasa tayo ng magbasa ng Bible, tapos yung panoorin mo sa social media, yung mga Christian na preachers. Pakinggan music, Christian music. Nasusunod niya? Ano? Ako talaga, iniwasan ko na yung mga hindi Christian music. Iniwasan ko talaga. Kasi nga, hindi naman si Jesus yung kinakanta. Hindi naman nag-worship kay Jesus. Tapos, puro sarili lang yung tungkol sa sarili lang yung mga music na yun. Iba yung spirit, ano? Ano? Yung gumagawa ng kanta, no? Ang nasa isip, ang kinakanta yun, may galit, may lungkot, may sex, may lust. Yun yung nasa isip ng mga gumagawa ng kanta. Dito sa gumagawa ng Christian music, pag ginagawa nila yun, ang nasa isip nila si God. Ano? Pag nagko-compose sila ng songs, ng music, ang nasa isip nila, kaya nilang kinakompose yun for God, to worship them. Kaya yun yung pinapakinggan natin. Yun yung kinakanta natin. Kasi yung authors nun, yung composers nun, ang nasa isip nila, yung spirit nila habang ginagawa nila, worshiping God. Dito, ang nasa isip nila, tungkol sa sarili nila, tungkol sa pain nila, tungkol sa lungkot nila, tungkol dun sa galit nila, tungkol sa lust nila. Kaya hindi ko pinapakinggan yun. Gusto na niya? No? So gusto mo mag-brainwash, gusto mo maiba yung isipan mo, malinis yung isipan mo, pakinggan mo Christian music. Panoorin mo mga Christian preachers. Panoorin mo yung mga nagkukwento ng mga Christian. Ano? Panoorin mo yung mga nagtuturo ng Word of God, nag-share ng Word of God. Ano?
mga kagaya ni Christian Kurt, diba? Marami pa siyang kagaya, marami pa siyang katulad. Nang pinipreach si Jesus. Pinag-uusapan si Jesus. Pinag-uusapan Bible. Pinag-uusapan paano ka mamumuhay na nag-please sa Lord. Ano? Tapos magbasa tayo ng Bible, mag-pray tayo. Magbasa tayo ng mga Christian books. Kasi gusto natin mabago yung isip natin. Ano? So, kailangan magsimula, mabago isip. Hindi pwedeng gagawin mo lang din yung ginagawa mo before. Kasi yung before, natin buhay, nasa pattern ng world. Yung ginagawa natin before, pattern ng world yun. So, kailangan, iiwalay ka na doon. Iiwas ka na doon, lalayo ka na doon. Kasi nga, hindi ka nakakain doon. Lilipat ka na sa kingdom ng Lord. Sa kingdom ng Lord, ibang pattern. Ano? Ilalagay mo na yung sarili mo sa ibang pattern. Ibang music na, ibang lifestyle na, ibang habits na. Ano? Christian na, tungkol na kay Jesus, nag-worship na tayo kay Lord. Bakit? Kasi love natin sila. Sabi sa tulong mo, love ko si Lord. Ano? Kaya kung papakinggan ng Christian music, kasi love ko si Lord. Kaya yung damit natin, yung pinikita natin na passion, sinusunod natin na passion, kasi love natin si Lord. Ano? Iniba na natin yung language kasi love natin si Lord. Yung entertainment na, klase ng entertainment na pinapanood natin, iniba na natin kasi love natin si Lord. So, ganyan. No? Joshua chapter 1, verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it, no? To the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Kung gusto mo maging successful, stay ka lang doon sa gusto ng Lord. Stay ka lang sa Bible. Stay ka lang sa Word of God. Huwag kang liliko. Sabi sa mo, huwag kang liliko. Verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Ano? So, yung Word of God, nasa bibig, sinasabi, ano? Laging yun nasasabihin mo, laging yun ang buong bibig mo, tapos minimeditate, laging iniisip, laging iniisip, laging iniisip. Tapos, pag lagi mong iniisip, gagawin mo. Ano? So, iniisip mo, sinasabi mo, ginagawa mo. Pag yung Word of God, iniisip mo, inimeditate mo, sinasabi mo, ginagawa mo, you will be prosperous and successful. Sino ayaw maging successful? Wala, di ba? Tatay gusto rin maging successful. Sa Bible, ang formula ng pagiging successful sa Bible, ang formula para maging prosperous sa Bible, gawin mo yung Word of God. Sundin mo yung Word of God. Obey tayo sa Lord. Ano? Makinig tayo sa Lord. Ano sinasabi ng Lord? Ano sabihin ng Lord, gawin natin. Love mo lang si Lord. Basta ginagawa mo dahil, kaya mo siya ginagawa kasi love mo si Lord. Basta nilalove mo si Lord, magiging prosperous ka, magiging successful. Kasi amen. Amen. No? So, be different, think different, see different, speak different, live different. No? Sabi mo sa tabi mo, mag-iba ka. Ano? Iba na tayo. Iba na tayo sa world. Iba yung pattern ng world, iba tayo. Iba yung ginagawa ng world, iba tayo. Iba yung sinasabi ng world, iba tayo. So speak different, think different, live different. Iba na din yung nakikita mo. Yung world, nakikita nila, wala nang pag-asa ang mundo, hindi na magbabago ang mundo, ano? Mantayo naman tayo lahat, maglokohan na lang tayo lahat. No? Bakit? Basta sinasabi nila, parusahan yung mga nasa flood control na yan, yung mga ghost project na yan, parusahan. Ano? Kaya ang dami na nakulong before. Pero nananalo pa rin. Tama? Diba? Ang dami na nakulong before, nananalo pa rin. Nakakatakbo pa rin sa election, tapos nananalo. Tayo, ibahin natin. Kahit hindi makulong, huwag mo nang iboto. No? Kung gusto mo talagang mabago ang Pilipinas, yung mga manloloko, huwag mo nang iboto. Kung hindi man sila makulong, makakaganti tayo pag hindi natin sila binoto. Ano?
Mapapalitan sila, ang iba yung binoto natin. Ang iboto na natin, yung hindi manluloko. So kahit hindi sila makulong, okay lang. Magagampihan natin sila pag hindi mo sila binoto. No? So unang point, altar. Pangalawang point, pattern. Pangatlong point, decree. Sabi mo, decree. Ano yung decree? Yung utos ng hari. No? So, sabi sa Romans chapter 12, verse 2, then you will be able to test and approve what God's will is good, blessing, and perfect will. Sabi mo, God's will. Yung word na will, yung kalooban ng Diyos, sa Tagalog, kalooban, will, gusto ni God. Ibig sabihin nun, may tatlong ibig sabihin nun. Ibig sabihin ng will, decision, desire, decree. No? Pag-usapan natin yung will ni God, yung kalooban ni God. Ibig sabihin, ano yung decision ni God? Ano? Ano yung desire ni God? At ano yung decree ni God? Ano yung utos ni God? So gusto ni Lord, offer natin yung katawan natin as a living sacrifice. Gusto ni Lord, be transformed by the renewing of your mind. Do not conform to the pattern of this world. Gusto ni Lord, malaman natin yung God's will. Ano yung decision ni God? Ano yung desire ni God? Ano? Ano yung decree ni God? So doon tayo susunod. Ano? May mga bagay na so, dalawa lang yun eh. Decision mo o decision ni God? Desire mo o desire ni God? Decree mo o decree ni God? Gusto ni Lord, doon tayo sa decision ni God. Doon tayo sa desire ni God. Doon tayo sa decree ni God. Bakit? In-offer na natin itong katawan natin. Nasundan niya? So, ibig sabihin, hindi na yung decision ko, hindi na yung desire ko, hindi na yung decree ko, hindi na yung utos ko, kundi, ano yung decision ni God, ano desire ni God, ano utos ni God. Doon na tayo, inisusundin natin. Pag nabago na yung isipan natin, na-transform tayo, ang ginagawa mo na, araw-araw, ina-offer mo yung katawan mo sa Lord, araw-araw, dinidedicate natin yung katawan natin sa Lord, yung buhay natin sa Lord, para mangyari, masunod, ano yung gusto ni God, ano yung decision ni God, ano yung inutos ni God, decree ni God. Ano? Kaya tayo mga ginagawa, ang maganda naman. Ano? Good ideas are not always God's ideas. Sabi natin malabas, good ideas are not always God's ideas. No? May mga good ideas tayo. Meron tayo mga naisip na maganda naman. Pero hindi lahat ng maganda galing sa Diyos. No? Hindi lahat ng maganda sa isipan natin. Yun ang gusto ni God. Ano? Pwedeng good sa atin, pero mayroong si God may better. Ano? Pwede sabihin mo, itong work na to, okay naman to. Pwede naman itong work na to. Pero ang tanong, ito ba yung decision ni God? Desire ni God? Decree ni God? So, tanyo? Kung may nakita ang babae, maganda naman, mabait naman. Ano? Good naman. Sa standard mo. Pero sa standard ni God, yun ba yung decision ni God? Yun ba yung desire ni God? Yun ba yung decree ni God? Nasundan niya? Ano? So, yun yung ibig sabihin ng sarili nating decision sa decision ni God. Pwedeng sa atin tama, pwedeng sa atin okay, pero kay God. Kaya lagi, everyday, ongoing, daily, ibigay mo yung life mo sa Lord. Kasi nga, gusto mo mangyari, ano yung decision ni God, ano yung desire ni God, ano yung decree ni God. No? So, balikan natin yung Romans chapter 12, verse 1. Sabi doon, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Ano? Kaya natin i-offer yung bodies natin sa Lord. Pag nakikita mo ang motivation natin, yung mercy ng Lord. Ang motivation natin, yung love ng Lord. Pag minalikan mo kung gaano ka minahal ng Lord,
naintindihan mo yung binigay na sacrifice sa'yo ni Jesus. Naintindihan mo yung hindi naman niya kailangan mamatay sa cross, pero ginawa niya kasi mahal ka naman. Hindi naman niya kailangan maghirap, pero kinuha niya yung hirap kasi minahal ka naman. Yung pag naintindihan mo talaga yung tintin ng ginawa ni God, tintin ng ginawa ni Jesus, yung sacrifice ni Jesus para sa atin, yun yung magmamotivate sa'yo na, Lord, ako din, ibibigay ko din yung life ko sa'yo. Kung paano binigay yung life mo sa akin, kung paano mo sinacrifice yung sarili mo para sa akin, kung paano mo ako minahal, Lord, kahit hindi ko man mapantayan yun, pero dun sa kaya kong gawin, maibigay ko din yung life ko sa'yo, may makapag-sacrifice din ako sa'yo, kahit na hindi ko man tayo, hindi naman talaga natin mapapantayan. Pero doon sa kaya natin yung paraan, na maibigay mo yung, may sacrifice mo yung sarili mo, mamahal mo din sila. Doon sa kaya mo ibigay, life mo, yung resources mo, yung family mo, yung work mo, yung school mo, may offer mo sa Lord. May ibigay mo sa Lord. No? So, give your life daily to Jesus. Gusto ng Lord, isurrender natin, ibigay natin yung buhay natin daily sa Lord. No? Kaya na tayo? So, gusto ng Panginoon, para mabigay natin sa Lord yung totoo at maayos na worship, no? I-offer natin yung ating katawan, araw-araw, i-dedicate natin yung buhay natin sa Panginoon, na lagi natin nasa isipan, hindi ka nasusunod sa pattern ng world. Lagi natin nasa isipan, ano yung decision ng Lord, ano yung desire ng Lord, ano yung utos ng Lord, yun yung susundin natin. No? So this morning, as we close our eyes, this morning, as we pray, just talk to the Lord. So this morning, comment mo tayo buhay mo sa Panginoon. Sabi mo sa Lord, Lord, simula sa araw na to, you just talk to God in your mind, in your heart. Sabi mo sa Lord, Lord, simula sa araw na to, araw-araw mong ibibigay sa iyo ang aking buhay. Araw-araw mong i-offer yung aking katawan. Araw-araw ko magpapabago sa iyo. Araw-araw ko magpapabago ng isipan. Araw-araw kang susunod sa pattern ng kingdom ng Lord. Araw-araw mong iisipin yung decision ng Lord. Araw-araw mong iisipin yung desire ng Lord. Araw-araw mong iisipin yung utos ng Lord, yung decree ng Lord. So just commit yourself to the Lord. Sabi mo sa Panginoon, Lord, I love you. Araw-araw kitang mamahalin. Araw-araw kitang hahanapin. I just want to love you, Lord. Sabihin na natin sa Panginoon, Holy Spirit, palalimin mo yung love ko sa iyo. Palalimin mo yung love ko sa Lord. Palalimin mo yung love namin sa Word of God. Palalimin mo yung love namin sa Bible. Palalimin mo yung love namin sa inyong presence. Lord, turuan mo kami mahalin yung pagsaserve sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, na mahalin yung pag-obey namin sa iyo. Na kahit mahirap, gagawin namin kasi gusto namin. Kahit mahirap, gagawin namin kasi desire namin. Decision namin na sumunod sa iyo at mag-serve sa iyo. Lord, we just thank you, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito na nagko-commit, nag-o-offer ng kanilang buhay, ng kanilang katawan para worship ka, para i-please ka, para gawin yung decision mo, para sundin yung desire mo, para sundin yung decree mo. Lord, I pray, bless them. I pray, fill them with your Holy Spirit. Bawat isa sa amin, paspasin mo kami ng Holy Spirit. We invite your Holy Spirit, come into our lives. Punuin niyo po kami, Panginoon. Punuin niyo kami ng pag-ibig. Na lahat ng gusto mo, mamahalin namin. Lahat ng desire mo, mamahalin namin.
Teach us to love you, guide us to love you, to love your word, to love your presence. Thank you, Lord God, for blessing us. Thank you, Lord, for loving us. Thank you, Lord, sa mercy mo. Thank you, Lord, sa word mo. Thank you, Lord, sa revelations mo sa aming buhay. Thank you, Lord, sa wisdom, sa understanding. Thank you, Lord, for protecting us. Thank you, Lord, for healing us. Thank you, Lord, for continually speaking to us. Thank you, Lord, for moving in our lives and changing us. Continue to use us in your kingdom. Continue to use us in this church. Continue to use us, Lord, to fulfill your will sa lugar na ito. Salamat, Panginoon. Binabalik namin sa inyo lahat ng mapulit pasasalamat. Even, Lord, we speak blessing, Lord, sa aming mga pamilya. We declare the blood of Jesus in our lives, in our families, in our school, in our work. Thank you, Panginoon. We honor you and we love you. We pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. Palakpakan natin sa Lord.